May tao sa kabilang line ang ating unang caller, pero bago yan may nag-text. Ako, Jack, alin na alin kami sa iyo, ha? Dito po sa Malay-Balay, Bukidnon. Sabi ni Gracia Norm. Papa Jack, ano po gagawin ko, ha? Ayan, sinabi po ng asawa ko, di na daw niya ako mahal. Tulungan po niyo ako. Depende kung kailan niya sinabi. Kung sinabi niya na nag-aaway kayo, malamang hindi yan totoo. Diba? Pero yung tipo nag-aalmusal kayo sa umaga, sinabi niya hindi kanya mahal, pwedeng totoo yan. Kasi di ba pag galit tayo, kung ano sinasabi natin, di ba? Lahat ng pwedeng makapanakit sa ating partner, sasabihin natin. Pero pag sinabi ng asawa mo hindi ka na niya mahal, at kalmadong-kalmado siya, ibig sabihin na pag-isipan niya yun. O pag gano'n, hindi mag-isip kasi nung aalis, ikaw siya. Gano'n na lang yan, di ba? Pero baka pwedeng safe. Baka kailangan nyo lang ng space. Minsan kasi gano'n kailangan nyo lang ng panahon. Diba baka nawawala ka ng identity? Uy, common problem sa mag-asawa yan, ha? Nawala ng identity, common po yung mga kaibigan. Hindi pong mag-asawa kayo for 10 years, ang mga bagay na gusto mo na lang kasi gusto niya. Wala ka na sariling gusto. Diba? Yung mga bagay na love mong ginagawa nung single ka pa, hindi mo na ginagawa. Ang ginagawa mo na lang yung mga bagay na gusto niyang gawin mo. Ay, maling-mali po yan. Okay? Huwag mo hayaan na i-define ng ibang tao ang what's fine, diba? And what's pretty for you, dapat ikaw, sarili mo alam mo yan. Diba, sir? Wala ka. Ay, may tao sa kabilang line. Hello? Hello? Sino to, ha? Si Arvin po. Hi, Arvin. Arvin Pogi. Oh, yun, no? Biro lang po. Ano yan, pre? Buong lounge ang dala-dala mo ngayon? Di lang bangko? Biro lang po. Bit-bit ni buong tambayan nyo, ha? Ba't di ka sumali sa Uwi Regis, ha? Bukas na po, gabi din. Sali kayo. May mga barkada ka ba? Opo. Sali kayo, di ba yung contest? Tawa ka ng tawa. Seryoso ako. Ay, seryoso ba? Oo. Teka, Papa Jack, wala ka bang? Saan daw schedule ko sa Padis? Sa Sabado po, nasa Padis Point, alabang po ang inyong lolo. Linggo sa Araneta. Eh, Papa Jack, Oh. may tanong ko, yung ano nyo po, yung sa Padis Caloocan po, hindi po natuloy yung kayo. Ano yun? Yung October 25. Last year. Opo. Pre, baka gusto mong bigyan ako ng mga 1 hour, kalendaryo ko. Hindi, sa Padis Caloocan po yun. Hindi ko maalala eh. Baka nung na-operahan ako yan. Ay, hindi. Ano po yun yung... Ay, ano po kasi Dickerton pala yun. Dickerton. Yung Butuhan. Ay, yung hindi yata natuloy. Opo. Butuhan. Opo. Bawal mo. Naantay ko kayo. Kapag kumakanta ko, mga dapat lasing ng tao. Parang hindi halatang sintonado, di ba? May contest daw nun eh. Ano? Confess? Sino? Confession. Sino? Yun, ikaw, mag-contest, maghanap ka ng magko-contest doon. Talaga, hindi ko alam yun. Buti ka pa alam. Arvin! Opo. Ang ginagawa sa buhay? Nag-aaral po. Elementary? Po? Elementary? Hindi po, college po. College. Anong kurso? Criminology po. Ayun, pagtapos mo ano ka? Police po. Okay. Saan ka nag-aaral? Fatima po. Fatima? Apo. May criminology na pala sa Fatima? Matagal lang po. Ay, sorry di ko alam. Mga 6 years po. 6 years na. Ganun. Bagong kurso ito dyan, di ba? Apo. Itong taon. Pero Saka syempre, yung di ba? nautical. Ha? Nautical din. Wow! Congratulations po sa pamunan ng Fatima, di ba? Apo. Kasi kilala ang Fatima sa nursing. Apo. Di ba? Dentistry, meron din, di ba? Apo. Ang majority talaga yung nursing. Nursing. Baka naman kaya ka nagpunta dyan kasi gusto mo magkaroon ng girlfriend na nurse. Hindi. Puro tomboy yung mga klase ko. Baka napagkakamo lang tomboy kasi di ba pag magpupulis ng babae dapat talaga medyo stig-stig, di ba? Ba't ka nga ba nagpulis? Ha? Ba't ka Pangarap nagpulis? ko ito pa rin ang mga pangarap ng magulang ko para sa akin. Yan ang gusto ko eh. Ako po si Arvin Pogi Santos. Huwag ka nang ano. Ay, sorry. Di ba? Opo. Magbangkit ang apelyido, ayoko ng Ay, apelyido sorry dito. po. Sorry po. Pag hiningi ko, pwede, pero pag di ko hiningi, wag ha. Sorry po. Oo, baka malaman nilang pogi ka talaga kapag nawalan ako ng karir dahil sa'yo. Hindi naman po. Arvin! Aba, Napaglilingkod ko sa'yo. tayo lang po. Kwenta mo ako dito. Ganun ba? Ano may girlfriend po ako ngayon? Parang binabaliwala ako eh. Gano'ng katagal na kayo? Gano'ng katagal?
September, October, November, December, January, February. Magpa 5 months. Mga 5 months. Na po. Paano mo nasabi? Ano ang basihan mo pag sinasabi mo na binabaliwala ka na niya? Kasi actually ko, pag nakikipagkita ako, ayaw niya. Tapos hindi niya nire-reply. Nire-reply niya ako, kaso ayaw niya makipagkita. Yun lang. Kailan kayo rin nagkita? January 12? So, mahigit kalahating buwan na walang pagkikita. Apo. Ganon. Apo. Sois. Naisip ko parang, tama na ba? Parang, stop na ba? Parang, di ko alam kung niloloko niya ako or hindi. Ikaw ba, tinanong mo ba siya kung mahal ka niya o hindi? Nag-text siya, mahal kita, Michelle, love you. Pag mag-text ako, hindi siya mag-reply. Mag-text siya, matutulog na. Goodbye, mahal, love you. Ganun lang. Kumbaga simpleng ano lang pala to, hindi pagkakaintindihan. Ba't mo naman iniisip na maghiwalay na kayo? Di mo na ba siya mahal? Hindi. Siya, baka siguro siya. Nag-text ka sa'yo na I love you Yun nga lang, kulang siya ng visibility, di ba? Na kumbaga hindi siya gano'ng nakikipagkita sa'yo. May tanong ako sa'yo. Opo. Halimbawa mag-break kayo. Halimbawa lang. Opo. Meron ka ba na itama? Wala naman, di ba? Wala pa. Di ibig sabihin, hindi solusyon na maghiwalay kayo. Wala ka naman itatama pag nag-break kayo. Pag mo hayaan, naiwanan ka ng tao, mahal ka kamot, mahal mo din naman. Dahil lang dyan sa ilang araw hindi kayo nakikita, iniisip mo na makipaghiwalay? Hindi naman actually ako makikipaghiwalay ako. Kumbaga, ikaw nagsabi sa akin Hindi po makikipaghiwalay. Ano? Kumbaga parang dating na yung maghihiwalay na parang wala nang gana, parang wala na yung tulad dati. Nasabi mo kung tutuloy pa o hindi na, ano ang ibig sabihin mo doon? Makikipaghiwalay ka? Hindi ko gusto ko siya makausap. Bakit mo siya puntahan? Actually, hindi niya pa ako napapakilala sa magulang niya Ganon. Apo. Sa mga barkada lang niya po. Ano ba usapan niyo? Ngayon po, hindi po siya. Nag-text po siya. Sabi, ano ginagawa mo? Ganyan, hindi na mag-reply. Ni-replyan ko, wala na. Ayaw na. Baka busy lang. Ano ba ginagawa niya? Nagtatrabaho. Ano hanap buhay niya? Sa office po sa duty free. Sa duty free po. duty free? Opo. Sige. Kaya gawin natin, Unya-unya, hindi ko i-recommend Arvin na maghiwalay kayo kasi parang hindi na masolusyon maghiwalay kayo, di ba? Opo. Mahal mo ba siya? Opo. Sigurado ka sa nararamdaman mo? Opo. Hindi naman po tatawag kung hindi ko talaga mahal. Kaya po trip ka lang? Hindi po. Parang kaibigan ko, sabi niya, Kang Marte, gaganon sa akin. Hindi, sabihin ko yung problema ko, Kang Marte, gaganon din ako. Kung pag-usapan niya kaibigan mo rito, wala siya kinalaman. Apo. Hindi po, advice lang din po. Hindi ko na po nakayan Kaya po sa inyo po humingi ng tulong na parang payo lang po. Kung ano po ba talaga dapat kong gawin na... Una, wag mo hayaan ibang tao mag-decide para sa'yo. Ha? Apo. Kasi ito, naiintindihan ko na namimiss mo siya. Diba? At feeling ko, kaya mo gustong iniisip na makipag-iwalay na lang, gusto magpahabol. Gusto mong makita kung anong magiging reaction niya pag sakali nakipag-break, habulin ka kaya niya? Tama, mali? Dito po. Feeling ko yun ang gusto mo kasi ayaw mo rin pala makipag-iwalay Pero iniisip mo na tapusin na. So anong gusto mo? Gusto mo lang maramdaman kung habulin ka niya o hindi? Hindi. Siguro kung ganun po, susubukan ko lang po kung talagang mahal niya ako na bigyan mong makikipag-cool-off lang po ako. Kaya magpapahabol ka. Magpapayami ka. Parang ganun na po. Yun. Parang maramdaman ko naman na talagang mahal niya ako. Ikaw, kung yun ang paraan mo, wala tayong magagawa, di ba? Kasi nakakainis na mga corny ng paraan mo, pero totoo niyan, kung talagang mahal ka niya, hahabulin ka nga niyan. Yun talaga pupuntahan niyan, di ba? Kung talagang mahal ka niyan, di ba? Para maitama yung maling perception mo na baka hindi ka na niya love at niloloko ka niya, ibig sabihin, kapag nakipag-break ka sa kanya, malamang habulin ka niya. Tama, mali? Oo. Pag hindi ka niya hinabol, diretso iwalay. Di ko. May gano'n pa kasi kung magsalita. Yun ang sagutin mo. Kasi pag ikaw nakipag-pull up at pinatulan niya at wala na nakipag-communicate, diretso kayo hiwalay. Iiyak na lang siguro ako. Sige, tawagan mo ko pag umiyak ka na.
Para sabayan kita. Nung birthday ko nga po, hindi siya pumunta. Nangako po nga siya. Nangako po nga siya. Naku, kailan birthday mo? January 11 po. Hindi ka ba na pinuntahan? Opo. Ang bahay. Sorry mga kaibigan, nakakaduda ka, di ba? Iti-text ka lang niya pag matutulog na. Opo. Anong ginagawa niya maghapon? Sabi niya, busy ako, huwag mo ko text. Hindi ka pwede mag-text? Uy, nakakaduda yan ha. Ito, sabi Yung niya. hindi siya makapag-reply, maiintindihan mo yan, di ba? Kung talagang busy, pero yung bawal ka mag-text, bakit? Nung una siguro mga December, sabi niya, Mal, text na lang kita later kasi busy ako eh. Maraming ginagawa. Na pinapagawa si boss eh. Yun. Sabi, naiintindihan ko naman. Oo. Sabi ko, sige. Magtrabaho lang po. Yun lang. Text mo na lang ako pagkatapos mo. Gano'n. Yan, Sige. siguro mga... Okay, ito magre-recommenda ako sa'yo, pero tanong mo pa rin puso mo, ha? Sige po. Okay. Sa akin lang, tama yung sinasabi. Huwag naman cool off. Ako talaga hindi ako fan ng cool off. Space. Mag-ibang bagay kasi. Pag sinabing cool off kasi, ops, putol yung ating relasyon, ha? Makikipag-date ako, makikipag-date ka. Kung gusto mo, bahala ka. Pag yung date ko nag-work, hindi na ako mabalikan. Yan yun, di ba? Cool off yan. Pag sinabing space, di ba? O, teka lang, ha? Pag sinabing space, o teka lang. Diyan ka muna, dito muna ako, hihinga lang ako. Tapos, pag maliwaliwanag na yung utak ko, usap tayo. Yun ang kaibahan yan, di ba? Anyway, anong buong pangalan ng girlfriend? Po. Anong pangalan ng girlfriend? Arvin. Pogi Santos. Nakalimutan ko apelido eh. Jonalyn po. Parang hindi mo rin pala mahal. Hindi po, Jonalyn po. Ano apelido? Kalam po, Jonalyn. 5 buwan na kayo. Ay, di ba pagpupulis yan ang unang tinatawag yung apelido? Hindi nga pangalan ng tawagan niya, magpulis kayo, di ba? Hindi ko po, Gonzaga po, Gonzaga. Jonalyn? Jonalyn Gonzaga po. Jonalyn Gonzaga. Apo. Artista ba to? Hindi po. Ha? Hindi po. Parang kamag-anak ko ng ano ah. Klase ko ng high school ah. Ito po. Kasi po nakasave dito sa mahal ko eh. So, hindi mo lang apelido ng girlfriend mo. Hindi po. Walang yato. Girlfriend mo, hindi mo alam apelido? Wala po, pagyak. O, dali, kwentuhan mo ako. Ay, kwentuhan. Kung ano gusto mong sabihin kay ano? Jonalyn Gonzaga. Ona. Ano pangalan? Ona palayaw eh. Oh, sorry. Madali. Ona? Sana naman, text mo ako. Sana naman naririnig mo man to. Naririnig ng buong Metro Manila, Pilipinas. Talagang mahal kita. Sana text mo naman ako. Huwag mo naman akong baliwalayin. Nung birthday ko, nangangako ka sa akin. Hindi ka pala pupunta. Sana naman, huwag ka mangakuloy mo na lahat. Paano pag di ka na niya mahal? Eh, kung di na po talaga siya masaya, eh, di... Sabihin lang niya. Opo. Alright, sabihin mo kay John na kung ano nararamdaman mo talaga dali. Para at least alam niya. Kung hindi mo na ako talaga ako mahal, sige, kung di ka na masaya, palalayain na kita. Kung wala na talaga. Kung di mo, wala naman siguro ang pagkukulang na ginawa sa'yo eh. Alam mo naman yun. Halos lahat yata ng oras binibigay sa'yo. Para may text ka lang. Mahal na mahal kita. You are the reason for me. You help me understand. Love pa pagla. I'll be your shelter. Sige na lahat. Kung nagkatampo ka sa kanya, gana mo siya kamahal. Ano yung mga nilalaan mong plano para sa inyong dalawa? Sabihin mo na ngayon. May plano. Actually, wala pa pong planong mag-asawa po ah. Wala talaga. Apelido nga, hindi mo wala. Ano lang kumbaga, marami talaga akong gustong gawin.
na parang kinokontra mo. Kasi di ka nag-text. Lagi kitang niyayaya. Pero parang ayaw mo. Sure ka ba sinagot ka nito? Opo. Actually, ganito po nangyari dyan eh. O, tuloy kwento mo. Nagkikita ba kayo dati? Opo, siguro twice a week po. Sabat. Bigla na tumigil yung pagkikita nyo. Opo. Ganito yun eh, parang mabilisan lang yun eh. Oh. Nakilala ko lang yun sa kaibigan ko. Oh. Binola-bola ko lang. Pumasok na kami sa isang kwarto. Doon na nasa tinagot. Isang kwarto? Anong kwarto to? Nawalang kusina. Doon nag-umpisa relasyon ninyo? Opo. Sus, Ginoo. Mali pala yung background natin. Hindi, pero talagang mahal ko talaga siya. Bakit naman doon? Ika nga, dapat. Kasi po, Nag-Kembler kayo. Opo. Ang ganda ng pagkakasagot niya sa'yo, ha? Medyo mahal, eh. Parang nung nag-Kembler kayo, oo na. Ganon. Hindi naman po ganun, Papa Jack. Grabe naman. Paano kasi nagot? Sabi niya, Kembler muna bago sagot bago Kembler. Wala na lang usap kasi yun na yun, ganon. Nag-usap po eh. Sabi niya, hindi, tanong ko siya, tayo na ba? Nung wala na kayong mga damit. Papayag ba ako ng ganito? So na may nangyari muna. Ako. Parang di ba narinig kanina, umungula ko, sabi ko, oo na. Kaya pataka mo. Yan kasi mali. Oo nga Diba? po. Alam ko yun. Sa kakatin nyo kasi. Yun yung kasi inumpisahan yung relasyon ninyo. Ikaw siguro, makasa doon rin matatapos. Huwag naman po sana. Huwag naman sana, di ba? Ano po? Diba? Ano po sabi niya? Ay, teka lang, may nag-text. Sa yung Padres Point Caloocan. Opo. Natuloy daw yun, nalipat lang na schedule. Oo, natuloy. Nalipat lang na schedule. Okay? Pero nakapunta ko po ron. Natuloy nga, di malamang. Natuloy. Opo. Nalulungkot ako para sa Arvin, di ba? Pero yung kasi yung mali sa mga bago sa panahon ngayon, di ba? Alam ko naman po talaga mali yung nangyari ng Kaya lang, sabi nga, may mga bagay na mali, papangatawanan mo hanggang maging tama. Ang problema sa inyong dalawa, parang hindi na maitatama. Kasi maling-mali. Kasi bakit? Kasi kayo ng mga bahay ng mga ganito, hindi naman po lahat, ha? Huwag nyo naman po sagutin dyan na nakahiga na kayo sa kama. Kung kailan natanggal ang strap ng bra nyo, tsaka nyo sasabihin na, yes. Hayaan bakit ang tanggalin yung panty ko kung hindi kita sasagutin? Ganun yun, di ba ganun yung nangyari sa inyo? Ganun na pa. Exactly. Nag-Kembler na kayo, tapos na nung hingal na kayong dalawa, di ba sa Ilon Ching, nagtanong ka, ano tayo ngayon? Sabi niya, di ba? Anong sabi niya sa'yo? Ano ka ba? Mapakembler ba ako sa'yo kung ayaw kita? Siyempre tayo na. Parang dating sa akin sa Ilon Ching, parang hinayaan lang niya maitama na ilang buwan. Yung kalandian lang na babae, no? Sorry, alam ko girlfriend mo to, ha? Pero siguro, pogi ka talaga. Ikaw nagsabi sa akin, Sapat lang po. Sapat lang. Ako, sobra, Hindi ako sapat. Talagang labis-labis yung Piyolong-piyolo ako, Diba? Pag sa idea ako, parang 1 millimeter. Iba talaga. Ang tawag po dyan, mga kaibigan, ay self-confidences. Sobrang dami. Sana meron din po kayo niyan, self-confidences. Ayan. Alright? Salamat. Ano pang gusto mong sabihin sa kanya? Mahal naman kita. Yun lang. Pero alam mo, bilib ako sa iyo, pre, di ba? Hindi mo ginawang husgahan yung unang pagkikita ninyo. Unang pagtatagpo, di ba? Kumbaga, itinuloy mo. Kaya lang, siguro, yung girl na ito parang na-fall out of love. Hindi rin niya makita yung magic. Nagmadali kasi kayo, Kumbaga, yung point of discovery yung dalawa na fast track.
Di ba? Isa kasama kasi, mga iba kayo maggalit sa akin na yung mga nanay po na konserbatibo na kasabay. Bago magalit ha, alam mo na, pagdaanan nyo rin po ito. Kasama yan sa itatagal ng relasyon, di ba? Sa una, ang hinahangad ng lalaki, hawak sa kamay. Di ba? Tatrabahuin niya na ilang araw yan, mahawakan lang kamay ng girlfriend niya, di ba? Ilang linggo, tatrabahuin niya, tapos sunod dyan. Yung mga tipong sana, mayakap ko naman siya. Makamoy ko yung buhok. Dapat, pag pinaghihirapan niya, di ba? Yung unang halik ka, dapat nangyayari yan sa kasal eh. Ado ngayon, hindi na ganyan, di ba? Iba na po ngayon. Iba na ngayon. Kayo nga, unang araw, sinabi ko pala, kaubad na kayo. Bihira kasi kayo. Kadiri kayo, iyo. Sakto lang po. Sakto lang. Tek ko sa kanila dyan. Hindi po, ano man naman kung mali yun, alam kung maling-mali yun. Wala na, nagawa na eh. Pero ano nga pala ang nagustuhan mo sa kanya? Mabait po eh, mabait eh. Sabihin mo nga sa kanya, gumagawa tayo ng parang ngayon ha, para ma-convince siya, di ba, na makita yung worth ng relasyon ninyo. Madali. Hindi, gusto ko Sabihin mo sa kanya, ano mo sa kanya? Jonaline? Jonaline? O na, mabait ka po, mabait ka, na, hindi ko lang alam kung hanggang ngayon umano pa ako eh. Yun, hindi ko tumitingin sa labas na kanyon. Mahal na mahal kita. Masipag po. Sipag. Nung nandun kami natuloy sa friend namin papasok siyang dalawa, nagplansya ko nga po yan yun namimiss ko, pag plansyahin mo ulit ako, pag pumunta tayo sa kaibigan natin. Kung mayroon pang pupuntahan ha. Hindi ko kasi alam kung, hindi ko alam kung talagang mahal pa ako ha. Hindi ko alam, lalo hindi ko alam kung magkikita pa tayo. Hindi mo ako tinitext, hindi ka nagpaparamdam eh. Love you. Ayan na lang, Papa Jack. Salamat po. Ay, nako. Nakakatuwa, ano? Di lahat ng mga pulis natin, kasi ito common to impression sa mga pulis, di ba? Pag pulis, parang walang emosyon. Iyan totoo, mga kaibigan. May kaibigan ako. Ang pangalan niya, Rogelio Magpantay. Pangalan lang kasabay-bay, ha? Mga sabi na pag-usapan na naman siya. Pulis Pandakan po itong kaibigan ko. Ang dami ko, tatay ko rin pulis eh. Pero sabi nila, pag pulis, walang emosyon, di ba? Pero hindi totoo yan, mga kaibigan, ha? Ang lalambot ng puso nito mga to. Oo, siyempre kailangan sa trabaho yan, di ba? Kailangan brusko ka, kapatupad ng batas, di ba? Pero meron yan mga soft spot, di ba? Parang ito, sabi mo si Arvin, nalulungkot, marunong ka rin pala makamis ng tao. Sobra. Sana magbalikan kayo, wish ko yan. Pero kung hindi, hindi. Sa palagay ko, kung ganyan rin lang, diyan pupunta yan. O sana maayos pa gano'n na lang, ha? Kung sakaling hindi na maayos, sana lang, palayayan mo siya ng tama kung ayaw na niya sa'yo. Okay? Okay lang? Apo. Ayan. Salamat po, Papa Jack. Sana ligawan mo ulit. Sige po. Subukan ko pong i-text niyo yun. Mahirap kung hindi na mag-reply. Nako. Ganun talaga. Salamat sa pagtawag. Apo. Papa Jack, pahabol lang po ako Bawal bati, ha? Hindi. Yung lang, yung gagawin na pakinggan ko lang. Sino? Diyan sa inyo. Oh, dito pa talaga yun. Baka sa kabilang stasyon yan, ha? Hindi, diyan sa inyo. Yung sinabi yung pangalan ng ibang DJ. Tapos meron din naman doon tumawag sa kabilang stasyon. Yung pangalan yung banggit ng pangalan. Oh, napikong ba yung DJ? Medyo. Dito, di ako napipikon. Minsan nga tinatawag akong ano eh. Jur, yan. Di ako napipikon. Papadyak sila, papadyak. Ang dahil kasi na yung papa eh. Sobra. Pero okay lang mga kaibigan, di pa ko pikon sa kanyang bagay. Carry lang po yan. Ganun talaga eh, di ba?
Tawa nga po akong tawa. Sabihin doon ko nakikinig. Hindi, nalala lang ako, nalipat lang. Layo-layo ng frequency nun eh. May station na talaga eh. Pinipindot na lang. Pinipindot na lang. Oo, sakto. Tawa ko ng tawa. Sige, Arvin ha. Salamat sa pagtawa. Sige po, salamat. Mabanggit ka pa ibang ano. Sige po, salamat po na marami Salamat. po, Jack. Ay, mga kaibigan, magandang 10:02. Ayan, umaga po gabi pala ng Thursday. Kung hey Fa Choy, ha? Kung hey Fa Choy, ha? Sa lahat ay i-check nakakatabay sa atin. Nice ko kaya batiin. Happy New Year. Coffee Bean ba yan? Hindi. Hindi. Figaro. Figaro. Yeah, it's the same owner. Ganun ba? Nag-promote eh. Tapos katabi. Parking lot katabi niyan eh. Yeah, parking lot. Hindi, meron call center. May call center na ngayon. Alam ko yun, alam ko. Lakad ka ng konti pag lagpas ng boiler room, may mga ihawan dyan. That's the dampa. Ay, parang wala na ngayon. Wala na? Wala na lang, oo. Magkawala na. Naman doy. Hindi, meron pa. After nun doon, may mga ihawan pa dyan. Hindi, ngayon wala na. Wala na rin. Yeah, yung dampa, nandun pa. Andun pa yung dampa. Ayun. Ay, dampa na pa yan. Ngayon po. Gladys, Po. nandiyan ka pa sa work ngayon? Nasa bahay po. Nasa bahay na. Taga-saan ka? Ha? Bahay po. Taga-saan? Pandakan. Pandakan. Dali, kwento mo ka na pag-inigod ko sa'yo. Actually, sigurado makasal ka sa akin, pero okay lang, that's right. Parang, So, teka lang. So, tumatawag ka pala, alam mo, maaasar na ako, tinuloy mo pa rin. So, parang gusto mo lang pasarin. I just need some advice. Kasi, Parang alam yan eh. Tatawag mo yung Papa Jack, maaasar siya, katawag ako. hindi naman to. Parang pagod na ako mag-hingi na advice sa mga friends. Baka naman kasi napagod ka na kasi hindi ka nakikinig sa advice nila. Hindi naman kasi yung advice nila medyo bias eh. Parang ako yung kinakampihan nila. Gusto ko yung partner ko eh. Medyo kampihan din nila kasi tao lang naman yan. Sige. Okay. So gusto mo pala kawawain ka. Hindi. Baka naman ikaw hindi... Teka lang ha. Ito, nakaasar lang ako. Baka naman ikaw hindi mo ng tao na ano. Ikaw hindi mo ng tao na nag-humingi ng advice pero yung gusto mo pa rin marinig ang gusto mo ipayo sa'yo. Hindi naman. Sumusunod pa rin naman ako sa tayo nila. Pero parang... Gladys. Po. Kwentuhan mo. Okay. Sige nito. I'm 31 pero I'm still single. Diba nakakatuwa? Kasi parang before I had parang previous na relation for 10 years, something. So, akala ko siya na. Ganon. Parang, basta nagsama kami, something. Parang, hindi naman po. Nagkaroon ka na 10 taong relasyon ay naghiwalay kayo. Siguro mga 2 years ago na. 2 years ago. Tapos, I never, parang sabi ko, parang last na siya, ganun. Okay lang kahit di na ako magkaroon ng... Ba't kayo naghiwalay ng 10 years na yan? Sumama siya sa call center agent. Sumama sa... Alright. Siguro siya, baka nanawa na rin. Kasi... Ano ba ang galing ni Gladys na nakakasawa? Sobrang mabait. Yung parang sobrang lahat binigay, parang inabuso ko na. So you want to think hindi mo nga nalaki na mabait ka? Siguro ganun, kasi lahat kahit may mali na, pag nag-sorry, okay agad. Mali na, sinusuyo ka, mali na, nililagaluhan ka, parang Ay? Alagat eh. Tapos, parang, parang, alam kong mali na, inisip ko pa rin, ay, okay lang yan, ganyan, normal, parang gano'n. Hindi ka mabait pag gano'n? Hindi ka Ano po? Bongga? Hindi, nagmamahal ka lang. Yun nga eh. Tapos, Normal kasi yan pag nagmamahal ka, di ba? Kahit mali, love mo pa rin. yung past ko kasi parang naging risk yung life ko dun eh. Naging parang risk yung life ko sa kanya kasi parang kami nga pero lagi naman siyang monthly may kahati. Parang never kami naghiwalay ng tapos parang ako lang lagi yung bigay ng bigay, parang gano'n, unawa ng unawa, at hindi ka pala bibigyan, hindi ka unawain, something. Tapos, yun nga, nung iniwan niya, instead na i-comfort ka, minura ka pa, inaway ka pa, parang gano'n. We are talking about here dun sa 10 taon mo. Alright, naghiwalay kayo ng 10 years mo, nagkarelasyon ka ulit? After him, siguro mga 2 months, kasi trying to move on something, pero lahat yun puro parang laro. Okay. Kasi hindi ko nga kayang parang magmahal ng iba, parang gano'n. Pero pinipilit ko, sinusubukan ko para mawala na siya kasi alam kong hindi na siya babalik. Tapos, neto ng lately, ito yung problema ko yung lately.
Kasi kasi I was an admin staff. Tapos merong isang guy na, parang sa supplier siya. Parang so siya parang nag-deliver ng mga gulay or something. Yung una, parang pinagtitripan ko lang talaga. Parang, yun, tinatawag ko, pinakausap ko, ganyan, dumis mo, something. Parang gano'n. Tapos yun, parang nagdigaw siya, tapos may tsura siya. In fairness naman, hindi siya mukhang, basta may tsura talaga siya. Hindi talaga. Tapos, mas younger siya sa akin kasi 28 pa lang siya. Galing mas na younger ba? Tapos po, parang, nung, di ba nandikaw siya, tapos pinaglalaro. Alright, bottom line, naging kayo? Naging kami. Alright. Pero nung naging kami, hindi ko siya mahal. You needed someone, di ba, to help you through? Parang gano'n. Tapos, isanagit ko siya, parang hindi ko pa rin siya mahal. Gaano katagal na kayo? 5 months? 5 months na kayo. Kayo pa rin ba hanggang ngayong gabi? Hindi na. Kailan kayo naghiwalay? Actually, walang formal breakup kasi sabi niya pupunta lang daw siya ng Negros para mag-holiday vacation. Hindi na bumalik. 2 days pa lang siya sa Negros. Nagkipaghiwalay na. Kasi ganito yun eh. Parang, di ba sabi ko nga. Alright, teka lang. Sabi mo, walang formal breakup. Merong formal breakup pa. Nakipaghiwalay siya. Wala lang personal. Personal. I'm sorry. Walang personal. Pero naghiwalay kayo. So, tanggalin mo sa utak mo yung iniisip mo na wala kayong formal breakup kasi hindi ka talaga makapag-move on yan. Alright, so mayroon kayong breakup, siguro hindi mo lang matanggap. December, so hiwalay na kayo ngayon. Sweet talk. Oo, parang gano'n. Okay. Pero we still talk pa rin. Kasi nga, parang, yung, since na mas may kinagda siyang pagmamahal sa akin kaysa dun sa 10 years. Parang, I wanna help him kasi wala siyang trabaho dun sa kung saan man siya nandun ngayon. Parang, since na marami akong kakilala, so I'm trying to help him. Pero hindi pa rin siya nagre-response. Lagi siyang, sige, susubukan natin. Etong tulong na to, hindi niya to hiningi sa'yo. Ikaw ang nag-volunteer nito. Lately hindi, pero lately humingi na. Ano ba? Lately Parang humingi na. Ano yun? Work. Parang yung parang naghingi siya kasi siya pwede mag-apply something. Alright, so nangingi siya ng referral sa'yo. Parang gano'n. Okay. Is that an issue to you? Sa part ko. Oo, parang okay lang kasi nga sabi ko nga sa'yo. Issue ba yan sa'yo? Issue ba yan? Hindi. Hindi naman. Okay, so bakit natin pinag-uusapan? Hindi, parang dahil lang pagkaya ka tumawag sa'yo, parang gusto ko lang itanong, ba't ganito yung attitude ko, something, iniwan ka na, niloko ka na, pero still bakit? Kailangan mo pa siyang tulungan, gano'n. Hindi mo siya kailangan tulungan natin. Hindi kailangan tulungan. Kung gusto mo lang naman siguro. Kasi parang nakakaawa naman siya. Do you really think you're the last person na pwedeng hinga ng tulong? Do you really think na you're the last person na pwedeng hinga ng tulong? Hindi naman. Siguro may iba pa. Okay pala, ba't minubli ka sarili mo? Ewan ko, parang alam mo pala, you are aware na meron pang iba. Pero inu-oblige mo yung sarili mo tulungan siya, pero issue naman sa'yo ito. Hindi kita maintindihan. Ako rin hindi na maintindihan. Ano ba yung tanong mo sa akin? Ano yung tanong mo sa akin, Gladys? Yung parang bakit ganito yung attitude ko na niloko na, tutulungan ko pa. At hindi ka niloko? Niloko niya ako eh. Ano kanya niloko? Kasi sabi niya wala siyang girlfriend, tapos ngayon nagpapakasal siya. Ayun, di ba? Parang... Noong time na kayo, ibig sabihin meron siyang girlfriend? Oo. Okay. He cheated on you? Oo, parang ganun. Pero nare-realize mo ba na niloko mo rin siya? By telling him, I love you, pero hindi totoo? Nung una? I don't care kung una o hindi, pero niloko mo rin siya. Kasi lately, minahal ko na eh. Natutunan ko ng mahalin eh. Tawag niya karma. Pero hindi naman siguro kasi bumawi naman ako eh. I don't care. Okay. Tapos ang so mean, parang alam mo yung ex ko, nagkikita ulit kami. Yun, pero nagkaroon naman nagkikita sa kanya, para lang bumalibang something. Pero may nangyayari sa inyo? Nino. Nung ex mo? Yung 10 years? Before. Plastic. Before talaga. Pero lately kasi parang friends na lang kami. Saan ka nagkikita? Somewhere kasi, bawal. Somewhere? Yung kami lang hindi nakakarating, parang gano'n. Motel?
Hindi po. Saan? Hindi pa kaya. Parang gano'n na nga. Kasi we can show up eh. Apartel, ganun. Same as, parang gano'n oo. Alright, so, teka lang. Okay, ganun ano. Sorry Gladys naguluhan kasi ako sa kabuuan ng kwento mo ha. Uulitin ko lang ng buo tapos sabihin mo sa akin if I'm missing a part, alright? Meron ka 10 years, di ba? Hindi naging masaya yung 10 taon mo, naghiwalay kayo, you were so sad. Nakadagpo ka ng lalaki, di ba? Nakikita mo lagi sa trabaho mo, nagustuhan mo. Di ba? You've come to love the guy, tama? Minahal ka niya, tapos after a while, after 5 months, umalis ng Maynila, paraan pala niya para makipaghiwalay sa'yo, tama? Siguro. Nakipaghiwalay siya, nagsabi siya sa'yo, over text na ayaw na niya, nakipag-break siya, pero dumating sa punto na parang lumalapit siya sa'yo para kumbaga humingi ng tulong sa trabaho. Pero hindi mo to obligasyon. Tama po ba? Ngayong nalulungkot ka, iniwan ka ng pangalawang boyfriend na minahal mo ka mo, di ba? You come to love again. Alright? Eto malupit. Ang ikipagkita ka dun sa unang ex mo. Tama po ba? And you tell me, nagkikita ka sa pribadong lugar. Minsan, opo. Alam mo, plastic cut eh. Just give me yes or no here. Yes. Alright, nagkikita ka sa pribadong lugar. Yes. Naglilibang lang po ako, nakikipagkita ko sa ex ko sa pribadong lugar. Tama po? Yes. And you want me to believe na walang nangyayari sa inyo? Pero naman po eh. Okay. Mga kaibigan, hindi po ako na prejudicial. Sorry po, I am not prejudicial, pero you were together for 10 years, di ba? The heart will forget, maybe, but the body will remember. Papangatawan ko yan sa'yo. Okay. Tama ka nga, nakakapiko ka makausap. Ano? What's your question? Hindi naman. Parang, hindi, siguro, parang, yun kasing, ano yung late. Bakit kayo hindi pwede magkita sa labas? Kasi baka may makakita sa amin na iba. Meron ba siyang asawa? Hindi sila kasal. Nagli-live-in sila? Asawa yun. Congratulations, Gladys. From being a girlfriend, kabit ka na ngayon. Ayun nga eh. Sakit, no? Oo. Grabe, parang ako rin. Ito personal ko to ha. Personal. Kailan ko tanong ko. Naniniwala ko walang nangyayari. 10 years sila nag-break. Nagkikita ulit, nagpupunta sa motel. Naniniwala ko walang nangyayari. Hindi. Ako rin hindi. Anyway, sige. Yan ang kwento mo sa akin. Kwento mo, bida ka. What's your question? Question. Kailangan dapat kong gawin. Parang gano'n. Should I stop talking dun sa ex ko na umuwi ng probinsya? Of course, ate. It is just a complete torture on your part. Ayun nga, pero ano ba always parang... Ikakasal na siya. Tama? Ikakasal na siya. At meron siya sa relasyon ngayon. Alam mo, Papa Jack, isa lang naman yung wish ko. Kasi parang naging nice siya sa akin kahit nag-cheat siya. Alam mo yun, yung love na Of course, ate. Hindi naman siya magiging marumbado sa'yo eh, di ba? Ginawa ka niyang number 2. Okay na. Sorry mga kaibigan ha. Natataba kasi ako pag kinakausap ko yung mga tangkis sinungaling sa akin eh. Hinayala ako ba kasi hindi makarinig? Ano palagi panonorin tayo? Siyempre may nakakarinig. Okay. Sorry po. Ngayon nga. Yun kasi... 10 years yan, isang dekada yun. 10 taon. It's not easy to let go. And believe me na yun, si Karanya, posibleng hindi. Especially for most parts, guilty naman siya sa ginawa niya sa'yo. Alright? So, naniniwala ko na, of course, nanimiss ka niya. Pero alam mo, Gladys, it's all wrong now. Sabi nga, I'm old enough na, ba't ganun pa rin? Hindi ka old enough, ate. You're really old. You're really old to be doing this. Okay. Matanda ka na para sa bagay na to. Dapat mas malino na pag-iisip mo. Hindi, I thought kasi yung... Hingan lang kita ng mensahe bago ako tumuli, ha? Kasi feeling ko wala ka namang gusto itanong sa akin.
Naniniwala kasi ako na after we talk, magkikita pa rin kayo ng ex mo. Nothing will change. Diba? So, wala namang pagkakaiba yun. Ano gusto mo sabihin doon sa 10 years mong ex-boyfriend? Yung sa 10 years, kasi parang wala na akong ganong message sa kanya doon sa lately. Kasi siya yung talagang, parang akala ko kasi last ko nang mamahalin yung 10 years. Akala ko ganun eh. Lagi naman. Pero, kasi after ng 10 years ko, Papa Jeff, ang dami. Siguro may dalawa na naging boyfriend ko, pero hindi ko minahal ng kagaya ulit. Nung sa 10 years ko, parang gano'n. Sobrang, ito kasing kahit kamote yung naging ex ko isa, kahit deliverable lang siya or something, parang nagparamdam naman siya ng, kahit sabihin mo na, yun nga, kasi sabi mo, di ba, awas pangalawa, so kailangan, mahalin niya talaga. Pero iba yung effort eh. Yung nakita ko yung effort niya, na kahit pagod na siya galing sa trabaho, kailangan niya pang pumunta ng Marikina para puntahan lang ako. Siyempre, kabit ka eh. Ganon? Okay, sige, sabi mo. Tapos parang thankful pa rin ako kasi kahit ganun nga na nangyari sa amin, kahit pa paano naramdaman kong mahalin ako ng mahal, magmahal ng mahal din ako. Although, kasi yun, parang never, kasi yung ex ko na 10 years na yun, feeling ko hindi niya naman ako minahal talaga. Ay, daw. Feeling ko minahal. Alam ko minahal, sure ako doon, minahal ka niya. 10 taon yun eh. Okay. 10 years yun. Kasi ganito gawin natin, ano? Kung nakanta ba yung pinakahuling ex mo na kakasal, anong gusto mo sabihin? Alam mo na yun kung sino ka. Hanggang ngayon, nahihirapan pa rin ako makaget over kasi kahit corny ka, kahit kamote ka, parang napasaya mo naman ako. Kahit wala kang binigay na material, kahit si ever lang yung naibigay mo sa akin. Hanggang ngayon, masakit. Although 5 months, kaya lang, lagi tayo magkasama, alam mo yun. Tapos, kahit alam ko na papunta ka na dyan sa mapagpapakasalan ako, lag pa rin kita. Tsaka, sana kung naririnig mo yung palagi kong sinasabi. Kahit for the last chance, makita kita, mahawakan kita. Masaya na ako. Happy na rin ako para sa'yo, kung ano man yung naging decisions mo. Tapos, if ever you need... Ate, when you say happy ka para sa kanya, make sure that you mean that. I mean it. Well, good. Tapos, yan, if you need something, small help, big help, hanggat sa kaya ng... Don't do that. Wag mo na i-offer yan. Okay. Alright? Kakaganyan mo, magiging kabit ka ulit. Diba? Hayaan mo na siya, iniwan ka na niya, huwag mo na i-offer pa yung tulong mo sa kanya. Alright? Alam natin kakailanganin niyan, pero ate, kailan mo umpisang pahalagahan yung dignidad mo bilang babae? Kailan mo umpisang pahalagahan yung sarili mo bilang tao? Diba? Kung okay lang sa'yo, diba, na yung mga taong nang walang yasa, tutulungan mo pa rin. Mga kaibigan, hindi masamang tumulong kahit sa masamang tao, pero isipin mo rin sarili mo, ate, di mo na miserable all your life? Okay. Gusto mo ba? Gusto maging miserable ka buong buhay mo, stop offering him your help. Because it will not do you any good. Wala pupuntahan yan. Okay. Diba? Tapos, tigilan mo na makikipagkita mo doon sa ex mo. Diba? Tigilan mo na. Makikipagkita ka doon. Ang mangyayari, kiyambila lang kayo. Pagkaiwalay niyo, doon siya sa asawa niya. Bagong-bago na sila magkalimin. Tama, mali? Tama. Tapos sinisira mo na. That's the very reason ba't kaya naghiwalay. Ng babae siya, diba? You must hate mistresses. Tama, mali? Tama. Dapat galit ka sa mga kabit, pero ano ka ngayon? Saka malaking kabit. Anong balak mong gawin sa buhay? Diba? Desperada ka na, te. Ito sa utak mo na, okay, eto, Gladys, desperada ka na. Para mag-sink in sa'yo na there's something wrong, that's the only time na itatama mo yan. Pag alam mo mali na, doon mo itatama. Kung sa pananaw mo tama yung ginagawa mo, bakit mo itatama yan? Tama nga. So tingin mo all the while, tama yung ginagawa mo? Siyempre mali. Eh, yung pala, yun mo pala. Hindi naman po, hindi ko naman sinabing I will continue it na eh. Yan. That's why kaya nga ako. Ito naman ginalit pa ako, nakakibiyar na ka. Hindi. Miss ikaw, nasabi na hinto mo na, Kitch. Hindi, baka dyan kayo nito yan. Kaya nga ako, nag-try. Nagkatapos kasi I know you're a good advisor. I am not. I'm just frank. No, you are. Last night nakikinig ako sa'yo. No, I'm not a good advisor. I'm just good looking.
Okay, you're good looking, good advisor, Ayan. a good DJ, lahat po. Ayun, a good. Kasi if you're not, Pakinisin mo yung balat ko, pakinisin mo. okay. Perfect po ito. Ayun nga, I'm so sorry dun sa mga nakakarinig na yun nga, siguro nga, Papa Jack, you're right, I'm a desperate person, pero hindi ko naman na i-continue makipagrelasyon sa kanila eh. Parang, ano lang. Question. When did you realize, teka, tatanungin ko sa'yo ha, na wala na itong boyfriend ng 5 months? Na-realize ko na wala na siya. Yes. Siguro mga few weeks ago lang. Few weeks ago. Alright? Kasi alam po, Ano ang unang inisip mo na you will not allow yourself to be treated that way, tama? yeah, yun yung sasabi ko, I'm not 2 weeks ago. 2 weeks ago yan, tama? Right away. Ilang araw ang lumipas bago ka nakipagkita sa ex mo na 10 years? Last week? Hindi. When was the last time kayo nagkita? Papa Jack, hindi po ako nakapagkita sa kanya just to forget my ex na lately. Parang we're just nagkita lang, that's it. Wala, hindi ko reason na makikipagkita ko siya kasi I broke up with my boyfriend. Hindi po ganun. So are you telling me, ganito, I'm trying to read between the lines ha? Gladys, ano yung dahilan? Bakit ka kang nakipagkita sa ex mo muna? He just text me na, gigimik kami, sama ka ba? Okay, so yun ang dahilan. Pero hindi ko sinabi sa kanya na magkita tayo kasi I'm hurting. Okay, Hindi so ko, ibig hindi ko po sabihin- siya ginamit para Alright. lang maka-get over dun sa boyfriend ko na naghiwalay kami. Ang ibig sabihin sa akin nito, lumabas ka kasama nung ex mo for 10 years for good times. Oo. Would that mean na kahit may boyfriend ka, lalabas ka? Kasama ng ex mo? Kasi you wanna go out for good times eh. Papa Jack, not all the time, dalawa lang kami ng ex ko kasi magkababata kami nun. Okay. Minsan kasama namin yung mga circle of friends namin. Alright. So lumabas kayo ng ex mo for 10 years, you went out, nag-party kayo. After nun, you went where? Solo. Uwi na. Solo. Uwi na po. Umuwi na. Okay, wala nangyari sa inyo ng gabi niyan. Wala po. Okay, kailan? Last week nga po. Akala mo ba nag-check-in kami na hindi po? We just, parang nagkita kasi yun yung time na... The complete impression I got mula kanina. Hindi, meron tayong misinterpretation. Hindi kami hindi, Papa Jack, kasi parang kanina hindi ako makapagsalita na mas kasi hindi Well, yung good. Sige, sister. paliwanag mo. I don't want to get the wrong impression. Okay, ganito. Nagkita lang kami just for party-party. Ayun. Hindi kami nag-solo, hindi kami nag-private place. Good. Nag-chill out lang kami. That was the time na gusto ko nang parang kasi lagi akong sad. I was nasa trabaho ako, bigla ka na lang luluha kasi parang akala ko kasi ito ng kamoting to. Akala ko siya na, alam mo yun, kahit na hindi kami ganun. Kasi he came from province yung ex ko na bago. Ngayon yung ex ko na 10 years, ano lang yun, parang friendly, labas na lang yun, tsaka hindi lang kami dalawa. Marami po kami. Ayun lang, na-segue lang siya kasi nga, nagkwento ako na meron akong naging 10 years wife. Hindi naman po ako ganun kami, Papa Jack. Ayun po, kaya nga hindi kasi ako makapagsalita kanina kasi nandito yung panganay namin. Nahihiya ako sa kanya. Well, anyway, now, ganito na lang gawin natin. Mas malina na yung utak mo ngayon. I think, hindi ka tumawag sa akin para humingi ng advice. Gusto mo lang magkwento. Ako naman lang. Alam mo kung bakit ko gustong humingi ng advice. Kasi nga yung ex ko na nasa province ngayon, lagi niya sinasabi, pupuntahan niya ako dito, dadalaw daw siya. Huwag na yun kasi kanina narinig yung sabi mo, I just wanna hold you for the last time, di ba? For the last chance. Wag na ate. Wag na lang. Because it's not the right thing to do. It's not the right thing to do. Alright? Siguro, hindi na lang, gano'n. Wag na lang ate. Ha? Alright? Please. Okay. Salamat sa pagtawag. Pasensya ka na, wala naman kailangan pag-usapan sa buhay mo, ate. Nakakalungkot lang. Wala naman kailangan ibigay ng advice sa'yo. Kasi feeling ko alam mo naman dapat gawin. You know exactly what you need to do? Hindi, siguro, hingin ko na lang sa kahit. Kanina lang, parang, what will I do if may dumating na naman na someone? Love yourself. Muna, before that. Yes. Okay. Love yourself. Sana nga. Sana nga. It's not a requirement, okay? Hindi requirement na magkaroon ng partner sa buhay.
Alright, it's not a requirement na kami. Though it's wonderful. Papa Jack, di ba they said ang boyfriend hindi hinahanap? Ate, hayaan mo na yung sabi-sabi nila. They said hindi hinahanap kusang dumarating, right? Hayaan mo na yung sabi nila, wag mo na makinig dyan. Okay. Pagtunan mo muna ng pansin yung sarili mo, ha? Paganda ka, bil ka ng bagong panty, bagong bra, ganyan. Meron. Tama. I just bought it. Mamahalin mo sarili mo, travel. Wala ni Papa Jack. If you want to make yourself, if you want to make yourself feel beautiful, magpa-parlor ka linggo-linggo, alright? Ipakita mo sa susunod na magmamahal sa'yo na, di ba, masarap ka mahalin. Diba, that you will be a good catch, na hindi ka desperada. Okay. Diba, that you are someone na pwedeng habol-habulin, hindi basta iniiwan mo at ginagawang kabit. Alright? Oo. Because as we talk ngayong gabi, di ba, your worth is bilang kabit. Dahil yan ang pinaramdam mo sa mga lalaki nagmahal sa'yo. Okay lang na maging kabit ka. As a matter of fact, nagko-contemplate ka ngayon, di ba, na makipagkita doon sa ex mo for 5 months, tama? At alam natin na he's your weakness. Pag nakipagkita ka sa kanya, kakembler na naman ganyan. Diba? And that's not good. Tama, mali. So don't do that, okay? Huwag mo nang gawin yan. Hindi kasi tama. Alright? Maraming salamat sa pagtawag. Okay. Thank you for calling, Gladys. Kaya mo yan natin. Oo nga, sana nga kaya ko na. Hindi sila mundo mo. Maliit na bahagi lang sila na napakalaki mundo. Tuloy pa rin ang buhay kahit wala sila. Parang kanta yun. Salamat sa pagtawag. Alright? Okay. Thank you so much. Good evening sa'yo, Kong Hey Pachoy. Thank you din. Nakausap din kita, Papa Jack. Malamang gugulo buhay. Kasi, ang dami nag-a-admire sa'yo. Napakalaki ko, nakakontak ako sa'yo. Napakalaki mo. Napakalaki. Napakalaki. Namang hirap pumuntak sa'yo, tapos pinagalitan mo lang ako, no? Hindi kita pinagalitan ako ba? Ayos lang, at least nakausap pa rin kita. Parang, it's a pleasure to talk to you. Oh, yeah. Thank you so much for being pleasured. Thank you, din. Malamang natatawa na ngayon yung mga kasama ko dyan kasi they listen. Tardalo na naman ako na ito bukas sa trabaho. Yeah. Salamat sa pagtawag. Good evening, ate. Good evening, Papa Jack. Good evening. Gladys ng Pandakan, 31 years old, mga kaibigan. Minsan na nasa edad yung wisdom sa pag-ibig mo. Pag tumatanda ka kasi, minsan lumalabo lalo utak mo kasi mas marami kang iniisip na pagdahilan. Yan yun. Tawagin nyo nga para ngawan nyo ng over 8326171. Ito muna para sa mga nakasubaybay sa ating kanin from JR. Sa mga kakasal po, wedlock po sa inyo lahat. Hello? Hello? Hi! Hey, Papa Jack. Hi, Bon! Opo. Nax, nakakainlove naman yung voice ni Bon. Parang inaakit ako. Good evening, Bon. Good evening po. Kung hipatcher sa'yo, Brad. Kung may patcher po. Naghanda ba kayo? Hindi po. So walang bahid ng Chinese. Wala po. Pero may mga bahay, di ba, na kahit na hindi naman Chinese naghahanda pag kung hipatcher. Kasi hindi man sila purong Chinese o kahit na walang dugong Chinese, naniniwala sila sa mga Lucky Charms. Opo. Naniniwala ng mga Chinese, di ba? Bumibili sila ng mga stones, ba? Opo. Ano ba year of the? Year of the rat po. Rat. Ay, rabbit pala. Rabbit. Kagabi pa to, di ba? Rat na naman daw kagabi. Rabbit ba ngayon, rabbit? Opo. Year of the? Rabbit. Metal rabbit ba? Metal rabbit. Alright. Swerte ngayon yung mga pinanganak. Ano ba? Alright, mga kaibigan. Si Von, nasa mga atin ang ginagawa ni Von sa buhay? Student po ako ngayon. Student. Uy, teka lang ha. Nakasubaybay si June Garcia. Ayan, ng Mentong Taxi with plate number UFV and the UVF 170. Hello po, pakihatid po ng tama si Klong. Alright, sir, dahan-dahan sa lubak habang magalusan niyo sa kayo mo. Mahal ni Papa Jack yan. Alright, Mon. Opo. Kwento dali. Kasi po, nangyari po ito nung high school pa ako. Bale, may mahal po. Pangalan po niya, Pat. Ano pangalan? Pat ho. Patricia ho kasi. Akala ko Patrick. Hindi ho. Lalaki ho. Babae. Tapos ho, bale, itong si Pat, kaibigan ko siya nung una. Pero nailove po. Tapos po, ginawa ko siya nung mag-second year na. Nung second year na kami, sinubukan ko siya ligawan, ginawa ko ng tula. Tula? Meron kang kopya ng tula dyan? Wala po rito ngayon. Sayang. Naalala ko ba yung tula? Hindi? Yung konting lines po. Sige, dali. Sample lang, sample. Portrait of a Love. Teka lang. Okay po. Dapat meron tayong intro, okay naman? Okay po. Sige.
Mga gilid namin taga-subaybay. Tampok po natin ngayon ang isang tula na bibigkasin ng ating caller na si Von. Ikaw na. Ako. Portrait of a love, still undefined. A love that is void, even if I die. True it is, but never shall be given. River of tears is all I'll be given. Yun na lang po naalala ko eh. Hindi ko na-gets, ha? Seryoso. Hindi ko na-gets ka. Opo. Pero mukhang maganda. Mukha. Oo. Parang iba yung courtship eh. Parang malalim eh, di ba? Mga void ka nalalaman eh. Opo. Mga given. Mga ganyan, mga mathematical yung dating eh. Gusto natin yan, ha? Opo. Kasi itong lang ito, ginawa mo ito para sa kanya. Opo. Para kay Pat. Opo. Oh, so shit. Oh, ngayon? Ngayon po, sabi niya, nung binigay ko sa kanya, hindi pa po niya alam nung una na gusto ko siya. Tapos nung binigay ko po sa kanya, sabi niya, hindi niya daw maintindihan. Pero yung initial yung parang first letters ng tula, yung buong pangalan niya. So, parang personal talaga yung tula, para sa kanya lang talaga. Tapos po, yun nga po. During those times, meron pong naliligaw din sa kanya. Nakaibigan ko rin po. Pangalan po niya. Ginawan din ng tula. Parang ganun din po siya. Tumutula rin. Pero hindi ko alam kung binigyan niya. Pangalan naman niya, Trin. Ako may tula ako dati eh. Ginawan ko din. Kaya hindi pala ako gumawa, pero may tula ako para sa nililigawan. Gusto mo sample? Opo. Ang title ng tula, The Green Things Growing. Naalala niyo ba ito? Hindi ko po. Dalawa yan eh. Yung una, Henny Penny. Alam niyo ba? Henny Penny sa hen. Henny Penny sa big hen. Ay, hindi pala tula ito. Short story pala yun. Pero yung Green Things Growing, hindi mo to alam, Green Things Growing. Hindi mo talaga. Hindi mo to alam. Hindi po. Gusto mo bigkasin ko sa'yo. Okay lang po. Teka lang, hanapin ko yung lyrics. Green... Nakalimutan ko na kasi mga kaibigan. Green things... Ayan, green things growing. Enter. May Google dyan, Papa dyan. Hindi, Yahoo. Hindi ko kasi bakit ba? Ito mga kaibigan, wait lang po. Ito na mga kaibigan, The Green Things Growing. Ito po sinulat nung Dina Maria Malak. Dati mga kaibigan, meron kaklase na nahirapan magbigkas ng R. Yung tulang Green Things Growing, punong-puno po ito ng R. Baka nakikinig lang po ang klase ko si Eric. Ganun siya magsabi ng R. Eric. So pag binibigkas ko niya Green Things Growing, ganito. The Green Things Growing. Nagayahin ko lang siya. Hello, ganito. Oh, the green things growing, the green things growing. The faint sweet smell of the green things growing. I should like to live whether I smile or grieve, just to watch the happy life of the green things growing. Kaya magala, bubuhin ko to. Or the fluttering and the pattering of those green things growing. How they talk to each other when none of us are knowing. In the wonderful white of the weird moonlight, or the dim dreamy dawn when the cocks are crowing. Teka lang, ano yung cocks na to? Basta yun ha, yun to lang. Ang title? The Green Things Growing. Yeah, The Green Things Growing. Baka nakasabay yung klase ko nung high school, ha? Si Eric. Yeah. Anyway, let's go back to your story. Sumingit lang po ako. Tapos po, yun nga, nililigawan po ni Trin. Ito po si Trin. Galing po sa higher section. Oo. So, nahinaan po ako ng loob. Bakit ba ganun? Matalino siya. Mas matalino sa akin. Tapos po, di ko alam. Basta nakamarunong mag-gitara, magaling mag-gitara ako. Hindi man, konti lang wala mo sa gitara. Ang isa lang pong advantage ko sa kanya, mas maputi ako sa kanya. Yun lang, sabi. Yun lang ako. Mas gusto ng girls sa mga moreno. Hindi ko siya moreno eh. Maitim talaga. Maitim talaga. Tapos yun o. Nung panahon nung yun, nagkaroon pa ko kami ng alita ni Pat. Bale yun, talo ako na inaanalo. Tumigilo ako. Ayan. Tapos, nung... Ba't kayo nag-away? Nililigaw ako, inaway mo? Hindi ko, ewan ko,
parang napikuno yata siya sa akin nun eh. Kasi parang emo yata ako nun. Tapos po, nung third year na kami, yun nga, inulit ko yung paniligaw sa kanya. Tapos may kaibigan ko ako nun, ang pangalan niya JR. Nung una wala pa po siya sa kwento. Nung nililigaw ko nga ako, nagkaroon na naman kami ng away for some reason that cannot be told. Bakit naman hindi? Medyo nakaka-comedy talaga eh. Sige na, sabihin mo na, para walang secret. Hindi ko talaga alam kung yun talaga yung dahilan ng pag-away namin. Pero parang hindi ko sinasadya na mahawakan siya sa bawal na lugar. Sa parang gano'n, no? Tapos nagalit ko siya. Hindi ko naman nung talaga sinasadya. Saan itong parte ng katawan niya? Sa puwet ba to? Sa push the button? Gusto na malaman. Sa taas, no? Sa push the button? Sa kinabukasan, no? Bakit mo kasi nawakan, pre? Hindi, kasi aapirusan na ako sa kanya. May tumawag sa likod ko. Di napatingin ako. Siya hindi rin pala napatingin. Ayun, nag-landing. Yun, no? Baka naman nung nagkamali ka ng landing, pinisil mo pa. Kaya dito po, syempre nagulat din ako. Tapos nagalit siya sa akin. Ibang usapan na yun, di ba? Kung natapik mo, di ba? Siguro maiintindihan niya, pero yung may piskalang pisil. Hindi naman po. Ba na yun? Tapos po, yan, nag-aalitan mo kami. Ayan. Sino to? Ito si Pat. Opo, si Pat. Tapos po, nung as time progressed, naging niligawan nun ni JR si Pat. Si Pat. Kaibigan ko rin nun si JR. So, parang sumamalog ko sa kanya na alam niyang masamputi ka rin sa kanya. Oo, parang ganun. Tapos po, yun, nililigawan ko si Pat. Noon, tapos niligawan niya bigla. Ayun na, so, nabad po ako sa kanya. Pero hindi ko po pinapakita. Tapos nagka-problema po sila kasi medyo may saltik ko ata si JR. Parang ang swerte-swerte na nga niya, nasa kanya si Pat. Tapos, kung ano pang ginagawa niya, palukuhan dun kay Pat. Sinagot siya? Oo, sinagot ko. Naging sila. Bakit yung so papa dyan? Sakto nga, di ba? Tapos, teka lang. Oo. Ayan, no? Matuloy mo, dali. Tapos po, yun na, nung nagkaka-away na sila, syempre, kinakausap po ako ni Pat, nakausap ko rin si JR. Pinilit ko pa rin silang for the sake of Pat's happiness. Parang, kasi mahal daw po ni Pat si JR. So, sabi ko, sige, ayusin natin. Etong si JR, mukhang kung ano pang sinasabi niya. Alright, stop! Bon! Ano tanong mo sa akin? Bale, yung tanong ko, kasi later on the story po magkakaroon ng malaking tanong. Hello? Sige lang. Tapos po, yun nung si Pat, yun nga, so parang kinomfort ko sila. Pero naghiwalay ko sila nung 4th year na kami. Doon tumuloy yung kwento. Tapos, sinubong ko ulit ligawan. Bigla ko siya nagpapakita ng, kasi hindi mo ko hinintay, gumagano po siya sa akin. Ipag-arte na. Tapos po, pero parang, pa rin, hands off pa rin po siya. Parang hindi ko pa rin maintindihan yung kung ano talagang meron siya. Pero, hindi ko siya nagpapakita sa akin ng kahit anong may pagkagusto or something. Nangyari sa akin yun eh. Totoo yan, nanligaw po ako, first year high school ako sa Ilonching. Binahasted ako Alam mo paano ako binahasted? Sinabihan ako sa Ilonching, wala kang pag-asa kahit kasing liit na kalahati ng atom. Hindi ko makakalimutan, ganun ako binahasted. Di na-clears lang yun. Ha? Na-clears lang. Yummy na ako ngayon. Yun lang. Ayos pa dyan. Sana maging yummy rin ako. Tuloy mo, dali. Tapos po yun, nagkakaroon nalilito, naguguluhan ako. Bigla nang may pumasok na naman sa kwento. Yung isa po namin kaklase, pangalan po niya Lex. Pero hindi naman din yata gusto ni Pat, si Lex. Tapos po, yun nga, hanggang sa tapos ngayon, nung dumating yung panahon, wala na talagang istorbo. Sana dyan mo inumpisahan yung kwento mo. Nag-propose, nagsabi po ako sa kanya na hintayin ko lang maging doktor ako, pero tapos papakasalan kita. Wow! Tapos alam po na ng nanay niya, sa harap po na nanay niya, sinabi ko sa kanya. Pero parang wala pa rin siya reaksyon.
Parang, ewan ko. Pero yung mga kaibigan po niya, sabi, alam niya yan. Tapos parang may naglolokohan sila, parang gano'n. Ito yan eh. Jerry, please say you'll wait for me Ito kaya yung kwento niyo. someday. Tuloy mo lang. Tapos po, yun na. Hanggang sa, ito na nga yung kwento. Nandito na ako sa point na to na pinipilit ko malaman or makita kung ano ba talaga meron siya. Pero wala ko talaga akong makita ng emosyon. Pero yung mga tao sa paligid, iba yung parang... May tanong ko sa'yo, Fred. Opo. Mula nung first year high school kayo nang ginawa mo ito lang, hindi ko na-gets. Opo. Mula nung time na yun, alam na nitong si Pat na mahal mo siya. Opo. All the while, alam niya mahal mo siya. Hindi rin ako sure, pero sinasabi ko Pero di ba, sa mga girls, di ba, obvious na, ginawa ka ng tula, di ba, alam mo na, di ba? Di ba? Ang lalaki pag nanliligaw, actually yung roses, sobrang effort na yan. Di ba? Oo. Aminin natin mga kaibigan ng lalaki, mahihiyain minsan yan, nagpumunta sa flower shop at magbitbit ng rose sa mall. Egypt yan, di ba? Maglakad sa kalsada na may dalang rose. Hindi gawaan yan ng mga brusko-brusko mga kaibigan. Effort talaga yan. Hindi po namin sinasabing utang na loob sa amin yan, pero malaking bagay yan pag ginawa ng lalaki. Di ba? Yung chocolate, pwede ubulsa yan. Iba kasi yung bulaklak, di ba? Pero para gawan ka ng tula, dapat alam na niya nung paman na may gusto ka sa kanya. Binigyan ko pa rin po yun ng rose nung Valentine. O tapos dumating sa pagkakataon, sinabihan ka ni Pat na, ikaw kasi, di ba? Oo, Parang hindi ka may nag-pursige ganun po. noon. Oh. Tapos po, yun. Tapos pero parang marami pa rin lalaki, so may mga maali-aligid. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanila, hindi ko alam kung anong gagawin ko, itutuloy ko pa po ba to. Pinipilit ko nga akong kalimutan minsan para, kasi parang pointless na minsan. May mga times na pointless na yung ginagawa ko. Pero every time na makikita ko siya, parang babalik lahat, tapos, alam niyo yun, parang, siya talaga, parang gano'n. Tapos, you know, Ano yung tanong? ano bang gagawin ko? Anong gagawin ko dun sa mga lalaki? Hanggang ngayon. Sa mga kabarkada ko? Ano pong gagawin ko sa kanya? Ano pong gagawin ko sa sarili ko? Ganon, pagupit ka bukas, ha? Kalbo na po ako. Sabi kalbo po ako. Sign with love forever. Teka lang ha, iisip ko yung kwento mo, yung guluhan ako. Oo. Ito na ba, mahal mo si Pat. Oo, sobra po. Gusto mo maging girlfriend. Gusto ko pong maging asawa. Gusto mo maging asawa. Dahan-dahan, pre, ha? Alam mo mga girls, di ba? Gusto nila yung nai-enjoy moment. Oo. Huwag mo yung asawa agad. Hindi naman po, syempre, girlfriend una. Pero, para, ano Ganito, yung seryoso ko. ganito. Sa kwento mo, kaya pinapakinggan kita kasi gusto ko malaman, meron bang bahagi sa kwento mo ang seryoso ka nanligaw sa kanya pero wala kasi, di ba? Lahat nagbahaging ka lang, tama? Oo. Okay, tanong ko sa'yo. Sagutin ka ba ng babae kung hindi ka nanliligaw? Sige, dali. Hindi ako. Oh, yun. Nanligaw ka. Oo, sige Yun lang po. yun. Oh, sige na, huwag naisipin niya nanliligaw sa kanya. Oo. Ilan taon na nanliligaw sa kanya? O, ilan taon mo na siya mahal? First year, bale, mga ano na taon na. 6 years. Minahal mo siya from a distance, di ba? Oo. Oh, maybe it's just about time na manligaw ka na ng seryoso. Pati inisip mo ibang dapat talaga ng security mo sa katawan. Hindi ko kasi, syempre, Iisip mo ba, mas maputi sila sa'yo, mas magaling mag-gitara. Alam mo pre, lahat tayo may kanya-kanyang tawag doon, uniqueness, individuality. Diba? Si Capro, engineer namin dito, ha? Hindi yan maputi, mga kaibigan, ha? Hindi marunong mag-gitara yan. Pero mahal na mahal ni Maria Maldita yan. Alam mo kung bakit? Oo, Kasi bakit? nakita ni Maria Maldita yung kagandahan ng puso ni Caproy. Diba? Diba, Bagsi? oo. Ganon din yung kwento mo. Kaso po, Huwag mo ikukumpara yung sarili mo sa kaya nila at hindi mo kayang gawin. Magkakaiba tayong lahat. kaso po parang, Diba? ito pong sipat, Oo. yung iba na parang, Ang problema sa ginagago inapakita- na siya, ina-entertain niya. Pero ako po parang, Dahan-dahan wala sa po way. siyang emotions. Parang gano'n. Hindi ka naman kasi naliligaw. Ano ka lang pahaging. Diba? Oo.
O, ano ipapalo ko sa'yo? Wala ka namang ginagawang concrete na, di ba? Action para sa kanya. Dati ko nung Valentine's, binigyan ko siya ng rose. O, kinabukasan ng Valentine's, anong ginawa mo? Wala na, di ba? Hindi po, tinignan lang niya ako, sabi niya, ano yun? Gumanon lang po, tapos sabi niya, hindi ko naintindihan yung tula mo, ulit na naman. Ano bang gusto mo nung pag binigyan mo siya ng flowers sa katula, magtatakbo siya ng butubad, ganun ba? Hindi naman po. Ang paliligaw, hindi isang araw yan, consistency yan. Ganun po ba? Ay, hindi. Turuan niyo na mga papadyak. Asan ba si Kapuroy? Kapuroy! Hindi ka dito. Paano mo niligawan si ano? Ha? Alam ko lang, nagtitraining yung si Maria Maldita sa Manila Broadcasting Company. Sinasakay niya ng motor gabi-gabi. Ay. Di ba, Kapuroy? O, kasi mauulan si Maria Maldita eh. Opo. O, sasakay niya ng motor, tapos kunyari friends sila. Opo. Oo, tapos kapag madeded airline nagtitrain na ano, o yan, doon lagi si Kapuroy. Sabi niya, don't worry, I'm an engineer, you're safe. Ganyan. Alam mo pre, yung mga marunong mag-gitara, maputi, yun yung mga, di ba, yun yung mga bagay na, maputi at marunong mag-gitara, si Celine Ching to. Yun yung mga bagay na madaling magustuhan. Oo, alam natin yun, di ba? It captures yung ano, yung attention ng babae. Pero in the long run, it will not matter at all. Ang importante rito, di ba, yung commitment mo sa tao. Alam mo ba, sa kabuuan ng kwento, very committed ka sa kanya, wala ka namang ginagawa. Parang, di ba, yung commitment mo sa kanya, imagine mo, 60 years, committed ka na siya, minamahal mo. Anong ginawa mo? Wala lang. Wala kang ginawa. Di ba, yung commitment mo sa kay Pat, given na given, di ba? Oo nga po. 6 na taon, ha? May kanahating dekada. Di ba, 2 presidente na yan. Isa pala, isa. Di ba? Opo. Oo. Ano ba nagustuhan mo kay Pat? Hindi ko rin po alam eh. Alam mo, nakakatakot dito, Bon, baka mawala sa isipat na hindi pa nagiging sa'yo. Yun nga po eh. Manligaw ka. Umpisa mo ngayong gabi, ano po pangalan niya? Patricia Feline Sumabat. Ano? Patricia Feline Sumabat. Sumabat. Opo. Uy, Ilocano word yun Bigay nga po. Sumabat is ano eh, sumalubong. Yung nga. Patricia Sumabat. Taga saan si Patricia? Tagiguara. Ilan taon na siya? Matanda ko sa akin isang taon. 19. Ibig sabihin, 13 pa lang nililigaw mo na yan? Opo. Ayok. 12 ka pala gumagawa ng tula? Parang gano'n. Malupit ka, bre. Iba ka, iba ka. O, sige, dali. Sige po. Dapat pala, ang kanta sa'yo, hindi pong magaganda, di ba? Opo. Wala kami ng Portrait of My Love, sayang. Sayang. Si Lunching, wala pa tayo ng Portrait of My Love? If. Ha? If. Ano ba yun? Fred. Teka lang, natin kanta si Lunching na pang ano, parang tula. If anyone should ever write my love story. Favorite sa Rapi to eh. For whatever reason, there may be. You'd be there between each line. You're the best thing that ever happened to me. Teka. Gusto ko yan, ha? Wala kami. Ay, sayang. Naku. Meron kami sa library. Wala dito sa computer ko. Sino kunin mo yung turntable natin? Turntable. Sige, dali. Kwento. Ikaw na, Patricia? Pat. Tutuparin ko pa ako. Hanapin kita pag doktor na ako. Tapos pagkain na kitang buhay. Ligaw ko kita, promise. Kasi sobrang mahal kita. Tsaka ayaw yung nasasaktan ka ng iba na tulad ng ginawa ni JR. Nainis ako pag ginagawa na yun sa'yo. Kasi hindi nila nakikita yung value mo bilang ikaw. Yun lang po. So, bahala ka mag-doktor muna bago manligaw? Kasi para sa akin, parang hindi ko, para malaman niya. Bakit ka ba ganyan, Bon? Oo. Ha? Kasi gusto ko po, mapakita ko na kaya ko sa buhay. Bakit mo gustong bakit parang ang laki ng security mo sa katawan? Hindi po, gusto ko lang pong pakita na kaya ko siyang buhayin para makita niya seryoso Hindi niya talaga kailangan ako. ng asawa ngayon, pre. Kailangan niya siguro, hindi naman sa kailangan, pero siguro ang mas welcome sa buhay niya yung boyfriend. Oo po. Huwag ka magmadali. Sige po. Magdodoktor ka muna, paano pag may asawa na sa pagkatapos mo? Di buong buhay mo sinayang mo.
Si Papa Jack, padiligaw ako bukas sa bukas. Diba? Hindi niya kailangan ng doktor ngayon, pre. Nice. Diba? Hindi kondisyon kung talaga mahal mo siya, manligaw ka. Ulitin natin, o Patricia. Patricia, sumaba, ulitin mo. Ipeka lang kita eh. Alam mo, di ba nakaka-turn off to? Ba't ko? Sino teka lang nga, nakaka-turn off to, diba? Oh, may mga balik doon, diba? Tama na. Nagtanong ko sa booth, ma'am, di ba nakaka-turn off to? Nakaka-turn off kasi yan. Imagine mo, di ba? Maliligaw ka ng dami mong kondisyon. Okay po. Di ba? Pagdodoktor muna ako, bubuhayin ko siya. Bakit? Wala ba siyang kakayang buhayin sa sarili niya? Kailangan i-fulfill mo muna yung part niya bago ka magsabi ng I love you? Oo, ano? Oo, ano? Kaya pala hindi kasi nasagot na ganyan ka pala. Masyado kang cheesy. Seryoso? Sabay pa naman, Papa Jack. Ano? Papalaman na. Ano na? Ipapalaman na. Cheesy eh. Di ba, tigilan mo na gawa ng tula. Huwag mo na yan. Sige po. Alright, ulitin natin. Di ba? Gusto kong sabihin mo ngayon kung gaano mo siya kamahal, alright? Opo. Kung ano yung mga bagay na nagustuhan mo sa kanya. Huwag mo na munang idama ito sa speech mo. Yung hindi ko sila gagayahin. Huwag mo ikumpara sarili mo sa ibang lalaki. Kakaiba ka. Sige po. Sige po. Alright? Huwag mo hayaan na kinukumpara mo yung effort mo sa ibang lalaki. Hindi tama yun. Opo. Alright? Oo. Dali, isa pa. Pat. Oo. Mahal na mahal kita. At ano ulit? Nakalimutan ko. Pat, mahal na mahal kita. Mahal kita kasi ikaw. Just the way you are. Kumbaga, lahat na nakapaloob sa Just the Way You Are na kanta. Ikaw yun. Kaya yun yung kataw sa'yo. Basta, ewan, binar mo yata ako yung kung ginawa mo sa akin, ba't ginagawa ko na hanggang ngayon, ikaw pa rin talaga. Ewan. May nag-text, oh. Ano ba? Papa Jack, ang sarap hampasin. Ang sarap hampasin ng piano. Yung color mo sobrang torpe, nanega, nakakaasar. Oo na, alam mo, napaka-negative mo kasi. Wala kang tiwala sa sarili mo. Huwag ganun, pre. Oo. Titiwala na po. Diba? Hindi mo ba, ikaw ba, feeling mo ba, hindi ka pwedeng mahalin ng kahit sinong babae dahil sa kung ano ka lang? Palagay mo ba, pag maniligaw ka kay Patricia, Patricia ba? Oo. O Patricia, pag doktor ka na, magugustuhan niya kasi doktor ka na? Yun po, parang, Yun lang gusto mo malampasin eh. Na kailangan maging doktor ka para magustuhan ka niya. Diba? Yun ba yung gusto ni Patricia, doktor? Paano pag siya engineer? Diba? oo. Maria Maldita, ano bang nasa... Alika, may tanong ko sa Maria. Di ba nakaka-turn off to? Diba? Maliligaw na pag doktor na. Oh, ako talaga nanininig, di ba? Si Capuroy. Wala kasi si Crisendero at yung boyfriend niya dito eh. Wala tayong pagtanungan. Kaya sa kabilang sesyon ako nagtanong. Yung mga laro kanina, Papa Jack, totoo yata yung sinasabi. Napakinggan ko rin ata eh. Mahilig kasi nagpapatay ng buhay mo sa ibang tao, pre. Ganito, ano? Bukas na bukas din. Kung pwede nga ngayon, alam, ating gabi na eh. Oo nga po. Ipakita mo sa kanya gano'n mo siya kamahal. Hayaan mo siyang mahalin ka sa mga bagay na wala ka at mga bagay na meron ka. Alright? Hayaan mo magustuhan kanya sa mga bagay na kulang ka at saka sa mga bagay na meron kang kayang ibigay sa kanya. Oo. Alright? Masarap mahalin, masarap yung pakiramdam na mahal tayo, diba? Dahil yung mga bagay na meron tayo, diba? Kaya natin i-offer sa tao mahal natin. At doon naman sa mga bagay na wala sa atin, siya yung pupuno sa pagkukulang na yan. Alright? Oo. Kurni-kurni mo kasi. Gusto ko lang po maging best para Nakakaumay ka. Ha? Papa Jack, kumahal ka ng girl kahit basurero ka. Tama! Diba? O kahit wala kang dalawang braso kung talaga mahal ka. nga po. Diba? Hindi yan siya marunong manligaw. Hindi ko kaya turo yan makinig. Kanya-kanya po tayo. Ganun pala. Nag-walk out tuloy si Maria Maldita. Nawala ko. Okay na. Opo. Sige na. Thank you po, Papa Jack. Ito na, ngayong gabi magtapat ka kay Patricia Sumabat. Nararamdaman mo, ha?
Opo. Okay? Kung gusto mong daanan sa tula, daanin mo. Okay ba yan? Opo. Dali. Sige na. Patricia. 3. Pat. Okay. Tulad na sinasabi ko sa'yo palagi, mahal na mahal kita. Sana maniwala ka na. Tapos, bibigay ko lahat ng kaya ko para sa'yo. I will be the best for you. At my own way, at this moment, just for you. Doon ko siguro papakita naman talaga kita. Ano ka halaga nung Be Always na yan? Sabi niyo ba, wag kumano sa iba, di ba? Alam mo, problema sa ginagawang puzzle yung panliligaw mo eh. Dahil mo kasi ganun, palabok eh. Nakakaumay pre, totoo lang. Totoo lang ha, ako lalaki na ako, di ba? Ang mga babae, they love poems, di ba? They love poetries. Opo. Pero ikaw pre, sobra naman. Ganun po ba? Baka magbabayad ka lang sa jeep, ganyan ka pa. Hindi naman po. Gusto kong magbayad at ipahiwatig na babalik sa bilang kanto. At salupin ko rin po na kung maaari, igilid niyo po na maayos ang jeep. At naway pagbaba ko po ng jeep ay mag-iingat po kayong lahat. Ganun ka ka-corny, ganun ka ka-corny. Sobra. Ganun po ba? Okay lang maging corny, walang masama. Pero ikaw mapo naman pre, mamigay ka sa iba. Kayo na ba bibigay? Inulo mo na lahat eh. Paliwanag mo yung part na ano na... Ano yun sabi niya? Ano yun sabi mo? Ano na? With the best that ano, keme-keme doon yun? With the best that I can be at my own way. In my own way. Ano kaulagan nun? Na maging, kumbaga, Oh. hindi mo explain eh. Na maging, Sino ka ba? Si William Shakespeare? sino po? Na maging yung gusto mong, ano ba? O kita mo, kita mo. Pinakatamang lalaki para Kita mo sa'yo. ha, ikaw nahihirapan ka eh. Paano pa kasi Patricia? Ganun po ba? Diba? Baka gusto mo gawing Morse code yung ano mo. Yung Morse code mo na lang. Okay, kaligan ko. Steno mo na lang. Ikaw ka narapang ka paliwanag. Ako, nahirapan ako eh. Oo. Sige na, ulitin mo. Um, Yung sakto lang. Yung sakto lang, dali oh. Gagawin ko lahat. O, isa pa, Para isa pa. sa'yo. Patricia. Pat, gagawin ko lahat para sa'yo. Hindi, ligaw mo siya ngayon, dali. Pat, mahal na mahal kita. Ngayong gabi, tulad ng mga gabi na nagdaan. Eh na naman tayo. Ganun ba? Lagyan mo ng mga bituin, dali. May gabi. Mahal kita. Yung mga gabi nagdaan, may mga bituin. Mahal kita hanggang sa maubos ang mga bituin sa lahat. Sus. Dali mo, dali, sige. Naubos na wala ng brain cells ko. Papa niya. Naubos na talaga lahat ng brain cells ko. Wala na akong maiisip. Lahat na na mabuti kaya ko sabihin. Nasabi ko na. Lahat na. Ubus na ako. Ubus na. Pero magbibigay pa rin. Kasi kailangan pakita kung gaano kamahal eh. Kahit na ubus na, magbubuhos pa rin. Yun lang po. Ang sakit mo sa matres. Opo, ano po? Ang sakit mo sa matres kausap. Mga kaibigan, it's not that we are anti-poetry. Okay na naman po yan. Pero ilulugar mo, huwag mo sayangin yung poetry mo sa walang ano, di ba? Ginawa ko rin dati kay Mimi, sinabihan ko, gusto ko maging paro-paro pag magiging bulaklak ka. Di ba? Because I will pollinate you. Mga ganun. Di ba? Galing, di ba sa'yo? Sinabi ko na yan dati. Pero wag Subuko ko yan. Huwag naman yung gano'n, sobrang ano naman kasi. Mga kaibigan, masarap maging makata pag nagmamahal ka. Because, di ba, pag nagmamahal ka, when you're so in love, it brings out, di ba, the poet in you. Nakagawa ka, di ba, na pag-rhyme mo yung mga salita. Yun nga eh. May mga pagkakaroon. Hindi matanggal eh. Inspired ka, pwede kang gumawa ng kanta sa mga 10 kanta ka siguro gagawin. Pero Pwede na nagagawa ko yung papa niya. di ba, tignan mo rin yung ano, yung, ang tawag doon, yung umay factor. Naman. Di ba? Hindi ko alam kung ano naman ako gagawin eh. Yung sakto lang, hindi naman yung... Sobra ka naman kasi mag-ano. You should read between the lines, sabi dito. That was poetry all about. Sabi ni Joby. Yes, we know about poetry, Joby, alright? Noon. Okay, I'm a poet myself. Lahat tayo.
pag nagmamahal tayo, di ba, nagiging makata tayong lahat. Ang sinasabi ko dito mga kaibigan, papaliwanag ko lang ha, hindi ako anti-poetry. Mahal ko po ang ang tawag, ano sabi ko sa iyo? Balirala ba to? Hindi pa ako nakinig sa Filipino class ko. Oo, mahal ko po yung may panitikan ng Pilipino, ha? Mahal po natin yan. Ang sinasabi ko dito, it's about time na kumbaga mag-level up ka naman. 6 years na to, diyan mo dinadaan. And it's not working for you. Yun nga eh. Diba? Ibang paraan naman. O kumanta ka naman. Diba? Sige ka pa, Jack. Kanta naman bukas. O, ganoon. Ayun mo si Joby, oh. Read between the lines. Sorry pero napaka-OA mo kasi. Oo nga eh. Ayun yun. Yun na. Paano pa nagkikis na kayo? Diba? Tapos poet ka pa din. Paano mga sabihin yan? Ang mga labi mong napakatamis. Na pag tinitignan ko parang alatiris. Masarap kainin. Ang mga kutis mong malasutla. Masarap hawakan. At ang tutot mong amibing ka. Ay, tawa na. Hininga. Diba? Muitlog maalat. Isa pa, ha? Seryosohin mo na, alright? Oh. Wait, isa na ako sabi, Papa Jack. Sige lang. Ligawan mo siya ngayon. Bakit mo siya gustong ligawan? Pag naliligaw, tip ko sa'yo, pag naliligaw ka, make it's about her, not about you. Kasi ang dating kasi you're bragging about you. Yung mga poet mo, it's not about you pag naliligaw ka. It should be about her. Alright? Ulitin natin. Teka lang ha, kasi yung mga background ko rin, pang poet din kasi. Teka lang, Elton John tayo mga kaibigan. We all fall in love sometimes. Maganda to ha. Panahon ni Saraki to eh. Rufino. Ang ganda mo, sobra. Mas maganda ako pa sa kahit anong bitbit na nakita ko. Sobra. Papakamatay na ako ngayon kasi ganda mo, sobra. Saksakin ko na, umiyak na ako chilo. Ganda mo talaga, nakakainis. Ewan ko ba kung bakit sobrang ganda mo. Baka ginawa ka na Diyos na ganyan para magpakamatay ako kaya magpapakamatay na ako. Wala akong maisip. Ikaw ang pinaka-sexing babae sa mundo. Yan, oh! O yung kawag yung patay mo yun. Bad yun, bad. Bad ba yun? Hindi, para sa akin. Hindi na ako titingin sa iba. Sa'yo lang. Kasi sobrang ganda mo talaga. Ikaw na perfect na babae. Para sa akin. Ikaw na. Yun lang. Hindi ko na malagay sa mga salita kung gaano kita kamahal. Siguro ganun yung kaya wala akong masabi, girl. Yun. Yun nga ako siguro yung Papa Jack. We all fall in love sometimes. Ano? Girls fall in love sometimes. Sa ilong parang na-inspire pa siya gumawa naman bagong tula. Siguro nga, isang, alam niyo ano, Papa Jack? Okay, stop. Ako naman. Ako. I want you, kung sakasakali mamahilig ka ni Patricia, sana, mga kaibigan. Kasi it's been a long time sa ilong di ba? Siguro you deserve a chance, di ba, na may pakita sa kanya kung gano'n siya kamahal. You deserve a chance. Alright? Pero you have to make her believe, di ba, na it's fun to be with you. And so far, feeling ko na baka mabore siya sa'yo. Right? Sorry, kapatid, ha? Pero Party people naman ako eh. Hindi halata yan, ha? Pero natutuwa ako. Pag dumating yung time na kayo na, kung sakasakali, I wish, sana kayo na, because you deserve it, I think. Pero after all, si Patricia yung pagde-decide, alright, okay lang maging poet ka ulit. Diba? Pero as of now, mga kaibigan, hindi ko pa tinuturang paka-plastic, diba? Alam mo siguro na ayaw ni Patricia niyan. Kasi kung gusto niya ng poet, malamang kayo na. Diba? So, ang gawin mo muna yung gusto niya. Kung gusto niya na medyo mag-hip-hop ka, gawin mo muna. Go to the extremes muna tayo, ha? Go the extra mile. Do the extra effort muna. Kung gusto niya na cool ka muna, hindi ka muna manong-manong para si Papa Jack, yung muna gawin mo. Kasi ako hindi ako cool talagang tao. Manong talaga ako. Alright? Cool eh. Papa Jack, cool hanggang labasan. Tapos mo na dugtong pangit. Alright? Oo. Salamat sa pagtawag, ha? Sige po. Thank you po, Papa Jack. Kalimutan mo na yung mga bituin sa langit, ha? Yung mga kasing ganda ka ng bituin. Oo po. Sige po. Diba na, ibibigay ko sa'yo lahat ng bituin kasi binigay mo sa kanya, mamatay tayo lahat.
Nalaki niyan eh. Di ba na parang kang dagat, balansa, gano'n. Pangit. Huwag gano'n, pre. Mahalin mo siya as ACT. Huwag mo na siya paunahin pa nakahulog ka naman sinasabi mo. Oh, sige po. Ano na, Tama, kasak ka na. tama po. Si Lonjing, hindi ko alam anong playing kanta para sa kanya. Di ba? Ano ba to? Ano ba maganda? Karinyosa. Tenen. Alam mo rin to. Pusa. Salamat mo tawag. Thank you po, Papa Jack. Good morning. Ayan mga kaibigan niya po yung ating caller, si Von. Sobra yung sa'yo din ha. Papa Jack, sabi ni Sir Rafi, like, kahit ngayon Jody, don't cry. Like ko eh. Sabi dito. Bahala ka dyan, sir.